Meron ka na naman bang matinding pangangailangan kaya ka nandito? Hello mga karilong! So another day, another low na naman ang ating bubusisiin. Nakita nyo na rin kaya ito? Siguro kasi kapag ka naman nag-search ka ng isang ganito, kahit isang beses lang sa social media nyo, sa mga nyepbi nyo, mayat maya na magsisipaglabasan na yung mga yan. At eto nga meron na naman tayong nakita na wala daw kaltas. Buo mo raw matatanggap at SEC registered daw. So, tingnan natin kung totoo nga ba ito. Tingnan natin kung maire-recommend nga ba at makatutulong ba talaga ito sa atin. Kung maghahanap ka ng sagot sa mga katanungan mo tungkol sa mga loan application, tapusin mo ang video na ito. Mag-subscribe ka na din, iwan ka na rin ng comment. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang ma-notify tuwing tayo ay mag-upload. So, yun nga mga ka-reloan, eto na siya. Charan! Ayan, pangalan pa lang, perang-pera na. So, siya si Peso Loan Quick Cash Loan. Quick, gaano kaya ito kabilis? Ilang minuto kaya o ilang segundo kaya ang quick na ito? Mapagbibigyan niya kaya tayo kapag ka tayo ay nasa bingit na ng pangangailangan, ng due date, as in. Okay, i-download naman natin si Peso Loan, Quick Cash Loan. Siya ay naka-under kay Masaganang Buhay Finance Philippines Corporation and meron siyang 4.8 na stars. Bongga, 4.8. Ibig sabihin maganda. And meron siyang 121k na reviews. So, tingnan natin. Pagka-download natin, kagaya ng iba, magkakatulad naman sila, hihingi sila ng service agreement sa ating SMS notification, camera, location. Mag-agree lang tayo dyan kasi kapag hindi tayo dyan nag-agree, hindi magpo-proceed. At ayan na nga, lumabas na nga agad, borrow up to 100,000 daw guys. Kapag nabasa mo yan talaga namang kiki ng magmumukhang pera yung mata mo na yan. 100,000 daw yung pwede nating maging credit limit dito. Ayan, hingin niya lang yung ating contact number, lagay niyo lang dyan. Pagka-send nyo ng contact number, ay bibigyan niya na tayo ng verification code or ng OTP. Pagkatapos nun ay kailangan nating maglagay ng login password. 4 digits lang naman yan. Avoid using simply or easily guessed passwords. Ingatan daw yung mga password. At pagkatapos nun ay may lalabas niya na invite friends. So, kagaya pala to nung iba na kapag nakakapag-refer ka ay meron kang makukuha sa kanya. So, may reward ka dito kay Peso Loan kapag ikaw ay refer ng kaibigan mo or ng kakilala mo na manghiram din sa kanya. Ayan, 200, 30, and merong 1,000. After nga nun ay yung personal info na, hihingin niya na sa atin yung personal info. Ayan, yung ating level of education, status, residential address, and yung ating complete address. Lalabas naman dyan yung mga pamimilian. Again, ako po ang nilagay ko dyan ay hindi ako graduate. Tapos, manghihingi rin sila ng alternative phone number pa. Optional lang naman yan and yung ating email. So, hindi na lang din ako naglagay. Tingnan natin kung i-approve niya pa rin tayo kahit meron tayong mga info na hindi ko kumpletuhin. At isubmit na nga natin yan. Pangalawa sa sasagutan natin, etong ating nature of work. Ang nilagay ko lang dyan ay self-employed. Tingnan natin kung i-approve niya rin tayo, kung hindi ba siya mahigpit dito. Ang ating industry, pili na lang din kayo dyan. At yung ating monthly income, or kailan kayo sumusweldo, or kailan kayo sumusweldo. Ayan, pipiliin nyo lang din dyan yung petsa. At hihingin niya rin yung company phone number. Hindi siya magpo-proceed kapag kaala kang nilagay dyan na phone number. So, paano kung wala ka naman talagang company phone number, di ba? Ako wala naman. So, naglagay na lang ako ng number. Nagawa ko, ganyan. Tinanggap naman niya. At yung kanyang emergency contact ay 3 nga. Autofill yan. Pag pinindot mo yung autofill, magdadiretso ka sa iyong contacts at doon ka mamimili ng 3 emergency contact mo. So, ibig sabihin, hindi mo mahuhulaan to kung hindi nakasave sa iyong phone number. So, kailangan kasi doon sa sa contact number mo, nakasave. Yung mailalagay mo dito. And yung ating ID type, ayan, meron siyang mga okay dyan. Yung mga okay na yan, sigurado yan yung mga ID na madali siyang nakakapag-approve. National ID, driver's license, UMID, PhilHealth, TIN, passport, pag-ibig. And tinatanggap din niya yung voter's ID, PRC, postal, SSS, and GSIS. So, doon lang tayo sa national ID. After nun, papapicturean niya lang ulit yung ating ID, likod at harap. At
lalabas ulit yung identity info, yung number ng ID ninyo, yung first name nyo, last name, birthday, and yung inyong gender. At pagkayari nga nun, may lumabas na agad dito sa akin na pay with 0 rupees and save 10. So, para pala siyang other e-wallet. Pwede kang magbayad. Great news! You can now enjoy free QR code payments on Peso Loan. Ayan, 0 transaction fee, instant payment confirmation, and save 10 pesos every time versus other. So, hindi ko muna yan tinry. Dito lang muna tayo sa paglo-loan. Congrats! Ayan, kinongrats niya na ako. We are working on your credit limit. Kindly wait for a few seconds. Seconds lang daw. Oh my God. Ayan, 409 noon, 409. Get credit limit. And 409, binigyan niya na tayo ng available credit limit na 20,000 pesos, guys. Wow! Ang laki ng in-offer niya sa atin. At nakalagay nga dyan ay remaining credit limit 2 days lang daw. So, parang sinasabi niya dito na 2 days lang etong credit limit na inaalok niya sa atin. So, subukan nga natin, i-max nga natin ito sa 20K. At nakalagay nga dyan ay nagkukusa yung mga step na yan. Pipindutin mo na lang yung mga next sa mga tinuturo niya. Parang ginaguide ka na niya sa paglo-loan. O kung hindi ka maalam, pinindot mo lang ng pinindot yung next. Ayan, yung withdrawal method na agad, mawi-withdraw mo to 20K na to kahit hindi ka marunong. And meron siyang loan term na 14 days every term. So, every term ay 14 days or every 2 weeks yung ating pagbabayad. Tingnan natin dito sa 4 terms kung magkano ang payment at kung paano niya hahatiin ito. 4 terms, so ibig sabihin mga 2 months yun or 60 days. Kasi 14 days daw every term, di ba? At ito yung ating loan details sa 20,000. Loan amount 20,000, disbursed amount, wow, 20,000, walang bawas. Pero yung total fees natin ay 7,600. So, ito na yung kanyang installment plan. Yung first na pagbabayad natin ay sa March 10. So, 15 days ngayon or 2 weeks na 11,040 pesos. Agad yung ating babayan. Halos kalahati agad ng ating na loan. Then, sa second term na pagbabayad natin ay sa March 24, which is 15 days ulit na 8,280 naman. Zero processing fee naman siya. And yung ating third na term na pagbabayad ay sa April 7. After 2 weeks ulit and 8,004 pesos naman. At etong ating pang fourth term ay sa July pa na 276. So, parang hindi rin totoo na 4 terms na 60 days natin babayaran itong 20,000 o yung amount sa kanya. Kasi 276 na lang naman yung naiwan dito. So, yung pagkukompute na naman ng tubo nito ay hanggang July 9. February, March, April, May, June, July. 5 months yung kanyang kinumpute para sa interest. Pero, ang totoo naman, ang babayaran natin sa kanya ay 1 month, 1.5 month lang. So, kung tutuusin natin to, magkano talaga yung tubo every day or every month dito kay Peso Loan kung 1.5 month lang naman natin siyang babayaran. So, compute natin, guys, kung magkano yung inabot ng tubo. Hala! OMG! Makakatulong ba talaga to? So, ayun nga, guys. Kung ang first term natin 15 days, second hanggang third ay every 15 days, and yung sumunod ay sa July pa, yun nga guys, kung sa 1.5 month lang naman talaga, dahil pahabol na lang naman yung 200 something na yun, hindi na masyadong mabigat sa bulsa, 0.89% siya per day and 26.7% naman siya per month. So kung tutuusin ay hindi rin nga ganun kagarapal itong si Peso Loan. Pero kahit saan naman tayo mag-loan, Mentrans, mas malaki yung loan amount na na-loan natin, malaki talaga ang magiging tubo nito. Kasi sinubukan ko siya sa 1,000 pesos, bali ang tutubuin niya lang sa akin sa 1,000 pesos sa loob ng 1.5 month ay 380. So, kung meron akong bills na 1,000 lang, ay para sa akin, pwede ko na siyang kagatin. Disclaimer lang guys ha, hindi ko sa inyo pinopromote itong si Peso Loan or yung kahit na alinmang loan application na binibideo ko. Again po, uulit-ulitin ko sa inyo, ginagawa ko lang po ito para makapagbigay sa inyo ng information. Nasa sa inyo pa rin po ang desisyon kung gusto nyo pong mag-loan sa mga loan application na ito. Nagsishare lamang po ako ng aking experience and kung ako po yung tatanungin sa Peso Loan ay ayos na rin kasi para siyang sila mabilis cash. Ganyan. Halos ganun siya, hindi siya nalalayo doon. Buo mong matatanggap
And unlike sa iba na inaabot ng 1% per day yung tubo, sa kanya hindi naman. Yun nga lang, halos kalahati talaga agad yung ipapabayad niya sa unang pagbabayad mo. Kahit dito sa 1,000 na sinubukan kong i-loan sa kanya, ang unang sisingilin niya ay ayan, 660. Parang kalahati agad talaga. Yun lang guys, thank you so much sa panonood. At kung nakatulong sa inyo yung video na ito ay mag-subscribe na kayo. Pindutin nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo. And mag-like na rin. Mag-comment na rin kayo dyan, mag-share kayo ng experience nyo or mga loan application na gusto nyo pang i-review natin. And sa mga subscribers natin dyan at mga magko-comment, pipili po tayo ng mabibigyan natin ng 50 pesos sa ating GCash. I-PM nyo lamang po ako sa aking page. Nandiyan po yan sa bio ko. Thank you so much po again. Paalala lang po sa lahat po ng loan application na ito, wag na wag nyong gagamitin na pang-tapal nyo kasi hindi po kayo makakaahon sa utang kapag ka po tapal. At itong mga loan application na ito yung ginamit natin. Lalo lang po tayong lulubog dito, lalo na kung mataas na amount yung niloloan natin sa kanila. Pag ko i-download yung si Peso Loan, ayun, text na siya ng text na i-confirm ko na daw yung aking loan sa kanya. Ayan pa, kasi naka-ready na daw. Ayun po, sana ay lahat tayo makaahon sa pagkakautang and mabayaran sana natin ang lahat ng ating obligasyon. Yun lamang po at maraming salamat. God bless you all. Bye-bye!